So yan po mga kaibigan ano, itong verse 16-20 na nasa Isaiah chapter 38. Ito yun kasi Sunday siya, tapos nung nabasa ko yun, dun ko na-realize na kailangan talaga natin habang buhay pa tayo, kailangan natin ng pagpupuri sa Panginoon. Kailangan natin siyang purihin. Dahil pagpatay na tayo, hindi na natin mapupuri ang Diyos. Yun yung ano dito mga kaibigan. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Kaya mga kaibigan, habang buhay pa tayo, magsimba po tayo, mag-join po tayo kahit saan, kung saan po kayo makapag-join ng mga taong nagpupuri po sa Panginoon. Ang importante doon, yung tayo po, wag nating tama yung sinasabi na wag nating tingnan ang ating paligid, ang tabi, kundi connect to God, worship Him, connect tayo sa Kanya. Ang ating kaluluwa, mag-connect sa Panginoon. Our spirit, the Spirit of God, connect, no? Kailangan natin mag-worship sa Panginoon sa oras ng worship day. Every day, i-worship natin ang Panginoon. Kahit na nag-iisa lang po tayo, we can worship God. Even anywhere, kung saan po kayo komportable, pwede po mag-worship sa Panginoon. Kahit nag-iisa lang po kayo. Pero kailangan din po natin makipahalubilo sa mga kapwa manampalataya. I-worship din po natin ang Panginoon. Sabi dito sa 20. The Lord was ready to save me, therefore we sing. Sabi po kasi dito, we sing. So, ibig sabihin, marami. Hindi niya kasi sinabing I sing. So, we sing my songs to the strings instruments all the days of our life in the house of the Lord. In the house of the Lord, mga kaibigan. So, ibig sabihin ito ay isang kasamahan, ito ay isang church, isang building church, no? The house of the Lord. Sa isang building church, yung mga mananampalataya, mga kapatiran ni Kristo, as a Christian, naniwala tayo na Jesus Christ ang nag-save sa atin, yun, hahanapin natin yung kapwa nanampalataya kay Jesus Christ at pupurihin po natin siya, no? We sing. So, hindi lang kasi ito sinabing I sing my songs to the string instrument all the days of my life. Hindi niya kasi sinabing gano'n, no? Marami kasi ito. We sing the songs to the string instruments all the days of our life in the house of the Lord, no, mga kaibigan. So, nung time din na yon, Sunday kasi, no, nung last Sunday, 'di po ba, nabasa ko siya. Kaya I praise God dahil it reminds me na kailangan kong umattend ng service, 'wag akong magtamad-tamad, 'wag ako mag-isip, "Ay malayo man 'yun, malamig." I have to join the worshipers of our Lord God, 'yun. So, ngayon mga kaibigan na okey na ang panahon, wala na gaanong COVID, puwede na po tayong lumabas para makihalubilo, makipag-worship, 'no, together sa mga manampalataya para po, matuwa ang ating Diyos Panginoon. Kasi 'pag ito nga sabi dito sa 19,
the living, he shall praise thee. As I do this day, the Father to the children shall make known thy truth. No, ang buhay-buhay, ang magpupuri as I do this day. The Father to the children shall make known thy truth. The Father to the children shall make known thy truth. So kailangan natin i-make known ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, nasa sa inyo po 'yan na God here and watching us. Do you believe that God is watching us? Even me 'no, even me this time what I did, God is watching. I do believe talaga that God is watching, and it's so amazing kasi imagine God hearing and watching. He saw he saw what, Hezekiah's doing. Sabi ka nakaka-amaze talaga ang Panginoon natin, eh. Ako naniniwala talaga ako sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Sa istorya pa lang kung ating mababasa po from, Abraham or kahit na yung sa Genesis 'no, kay Adam, and Eve, yung istorya. Pero ako talaga na-amaze kasi talaga ako sa istorya ni Abraham at Moises. Yung bang mga kung paano niya inano yung mga Israelites ba, paano niya paano niya inahon doon sa bansang Egypto, yung power doon. Doon talaga ako na-amaze ba sa kapangyarihan ng Diyos kaya masasabi ko talaga na God is so amazing. Kaya lang kasi itong kaaway niya ay isa ding parang impostor ba. Kung ano yung kapangyarihan ni Lord na ginawa ay ginagaya. Pero hindi lahat na puwedeng gayahin. Kaya sa ngayon din sa aking pangunawa ay nangyayari pa rin po. Kaya merong darkness din na gumagawa ng akala mo mabuti. Kaya kailangan po natin ng discernment 'no, and pray that God will give us discernment. Makikita natin yung good at bad. Basta pray lang po tayo mga kaibigan na good po yung mag-guide sa atin. Dahil yung mapanggaya na kaaway ng Diyos sa una mabait, akala mo mabuti yung guide pero yun pala ay mag-aano sa kasamaan, mapapasama 'no? Kaya mga kaibigan kailangan natin ng Diyos, ng totoong Diyos po. Lalo na po dito talaga sa internet din nakakatakot dahil meron tayong mga friends, online friends na hindi po natin alam kung sila ba ay totoong mabuting tao o baka nagpakabait pero sa bandang huli pala ay yun, masamang tao pala, scammers pala. Kaya mag-ingat po kayo mga kaibigan. Hindi lang kayo, kasama na rin ako at hindi natin kaya sa sarili natin, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng protector. Kaya, ah, kaya kailangan natin ng good relationship sa Kanya. Kailangan kilala natin ang Diyos na ating dinadasalan. Kailangan kilala natin kung anong pangalan niya para 'pag tinawag natin siya, siya yung lalapit sa atin, hindi yung iba, 'no? Dahil meron pong impostor, yung kaaway niya ay nagbibigay din po yun. Ngunit sa bandang huli ay sa kasamaan, 'no? Kaya nga sabi, eh, "Don't sell your soul to the devil." Po mga kaibigan, marami tayong nakikita na hindi naman mabuti ang ginawa nila, ngunit
masagana sa buhay 'no, maraming pera. Pero mga kaibigan, 'pag, sama-sama po kasi galing o sama-samang basta 'pag masama, merong kapalit. Kaya 'wag po tayong masyadong magpaengganyo 'no, lalo na 'pag ikaw ay isang materialistic na tao, marami kang mga gusto sa buhay na mga materyal, gusto mong yumaman, minsan may mga kapalit po yung mga gano'n. Sa ating sarili din po, alam po natin kung ano talaga yung buhay natin, anong ginagawa natin, 'no? Minsan sinusunod pa naman yun ng mga tao, kaya minsan ano, ayaw nilang makinig sa mga totoong nagtuturo ba kung paano maligtas, hindi sila natutuwa. Mas gusto nila yung kung paano yumaman, kung paano magkakaroon ng yaman dito sa mundo, na doon po sila nakikinig. Pero 'pag sinabihan na, kayamanan sa kabilang buhay, kaya hindi masaya. O kayo din mga kaibigan, basta nagpapaalala lang din ako. Minsan nga naano tayo sa patibog, eh. Lalo na sa panahon ngayon ano, daming mga ano, maraming mga magagandang bagay na kung may pera lang, kahit ano puwedeng gawin 'no? Kaya yung iba nag-o-obsess ng maraming pera para gusto nila yung ganito, makakamit ng ganito, yung lalo ng iba 'no, mga ano yung sa appearance o sa personal, sa kaanyuan ng tao 'no, hindi satisfied, isa din 'yan. Gustong magbago, mga iba hindi kuntento kung ano yung mukhang ibinigay ng Panginoon sa kanila, gusto nilang i-change. Kaya hindi naman sa paghuhusga, nagpapa-remind lang po. Meron po kasing ano, ah, sa bandang huli ay merong kalalagyan. Kung marami po kayong pera, okey lang 'yan, kahit anong gagawin niyo sa pera ninyo. Pero 'wag po niyong kalimutan ang Panginoon. Kasi once na alam niyo po ang katotohanan talaga sa Panginoon, siguro yung mga iniisip natin na magpapaganda, magpaparetoke, mawawala siguro 'yan dahil merong ano, merong tayong conviction ng Holy Spirit, na, "Be content, 'wag mo nang gawin 'yan." May mga gano'n po, eh. Pero 'pag wala kasi 'no, yung sa laman kasi natin yung gusto natin ng ganyan, gano'n 'no. May gano'n din kasi mga kaibigan. Ako, papasalamat talaga ako. I was on that situation also na, gusto ko rin yung ganyan. Kailangan paglaanan ko para gusto ko ng ganyan. Pero God changed that kind of mind. And ngayon ay gusto ko lang din na i-share na be content po and enjoy kung anong ibinigay ng Panginoon. Pero 'wag natin siyang kalimutan. Always put God first because God is so amazing talaga. Amazing talaga yung ano kay Lord. Bibigyan po niya tayo ng joy, kuntento po sa buhay. Unahin lang natin si Lord. Tsaka ang ganda ng mensahe talaga dito sa Isaiah na hindi ko po sabi ko, "Lord, this is my first, ito nga pala, kasi nung Sunday din po na na-receive ko kasi ang, bumili kasi ako ng bagong Bible, ito po. Bumili ako ng bagong Bible po. Nung actually hinintay ko 'to nung Saturday, hindi po siya dumating. This tapos, ito nga Sunday ng umaga dumating siya kaya nung binuksan ko sabi ko, "Lord," yun na before ano 'no, punta sa service, first first
open na bigyan mo ako ng word na hindi ko po kakalimutan, hindi ko po siya kakalimutan, Lord. Always ko po siyang itanim sa isipan ko. First na buklat ko, ibigay mo sa'kin yung word mo, sagutin mo yung prayer ko. Ito po pala, mabuti ng naalala ko 'no, God reminds me, the Holy Spirit reminds me. Ito po yun. Ito po kasi gift ko sa sarili ko po, sa birthday ko, ah, na bumili ako para regalo ko sa birthday ko. Ito po. New King James Version. Kasi po bumili ako para ano, yung gusto ko kasi malaki yung ano, yung pagkasulat ba. Ito po malaki. Kasi meron po ako maliit. Maliit po siya kasi kaya medyo nahirapan po ako at pero convenient po siya kasi ito po yung dinadala ko po kay sa anak ko. Ito po siya 'no. Ay green pala ito. Ito po siya. So sabi ko bibili ako ng bago talaga kasi gusto ko yung ano, yung sa bahay ba yung malaki yung litra. Kaya ito, ko sabi gift ko sa sarili ko, as my birthday present sa sarili ko po. Then 'pag yung unang buklat ko, ito po yon yung Isaiah chapter 38. Kaya sabi ko, "Lord, thank you so much talaga sa word." Amazed talaga ako dito sa word na sinabi ni Lord na ang nagpaparamdam po sa akin talaga na God hear our prayer and He even saw us. Nakikita po niya tayo kahit anong ginagawa natin. Marami tayong mababasa na ganyan pero God, ito yung binigay niya na nakikita at magwo-worship sa kanya habang may buhay pa tayo, hanggang kaya pa natin mag-worship dahil 'pag patay na tayo hindi na tayo makapag-worship, yun ang sabi po 'no. Siyempre nandoon tayo sa ano, kung sa nasa langit tayo mapunta, ay doon tayo ano, nagkanta-kanta na lang tayo, enjoy na lang tayo do'n. Pero habang nandito tayo ay magwo-worship po tayo sa Panginoon. Dahil 'pag patay na, hindi na makapag-worship.